Mga kababayan, mabuhay! Ito sila ng inyong matapat na tagapagbalita sa hashtag #WalkWithLan na parang si Deo Makalma sa DZRH. May konting satire, malalim, matalim pa lahat, walang takot sa katotohanan. Ngayon sa gitna ng 2026, habang ang mundo ay umiikot sa kaguluhan, tayo rito sa Pilipinas ay may sariling circus show. Ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. parang karnibal na laging may sorpresa, pero ang presyo ang ating tiwala at bulsa. Mga kawok, OFWs na nasa malalayong lupain at mga kabataan na puno ng apoy para sa pagbabago. Salamat sa inyong oras Shoutout sa inyo sa Pilipinas. Mula Quezon City hanggang Davao, kayo ang backbone ng bayan. Sa United States, mga kababayan sa California at New York, keep fighting from afar. Canada mula Toronto hanggang Vancouver. Salamat sa suporta. Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Italy, Germany, kayong lahat, kayo ang global na boses ng Pilipino. Ngayon, ang ating paksa, Unlucky 9. Marcos reportedly eyes biggest cabinet revamp yet. Batay sa eksklusibong impormasyon mula sa politiko, si Marcos ay naghahanda ng pinakamalaking shake-up sa kanyang cabinet hanggang 9 na ahensya. Parang loto na unlucky ang numero 9. Pero dito unlucky ang mga kalihim na maaring lumipad. At sa gitna nito, si Health Secretary Ted Herbosa na parang matibay na poste pero ngayon ay yari sa yelo, manipis at madaling matunaw. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag #WalkWithLan. Mga kawok, factual muna tayo Ayon sa pinakabagong surveys, ang trust approval ratings ni Marcos ay patuloy na bumabaksak, parang stock market sa recession. Bakit? Dahil sa confidence crisis sa Malacanang. Ito hindi chismis Ito ay katotohanan. Okay, mula sa maaasahang sources tulad ng politiko. Si Marcos na parang magician ay naghahanda ng high-stakes reset, isang revamp na maaaring makaapekto sa siyam na key agencies: health, education, foreign affairs, tourism, transportation, information and communications technology, economy planning and development, public works and highways, at Bureau of Customs. Okay, parang si Marcos ay naglalaro ng musical chair sa cabinet, pero ang music, ang reklamo ng taong bayan. Mga OFW kayo na nasa UAE o Japan, alam nyo ang hirap ng buhay abroad. Paano pa kaya sa Pilipinas kung ang gobyerno ay parang sira na Ferris wheel? Mga kabataan, ito'y inyong kinabukasan. Huwag kayong magpaapi. Ang revamp na ito ay hindi basta-basta. It's seen as a desperate move to arrest this slide. Pero tanong, bakit ngayon? Dahil ang controversies ay parang ulan sa tagulan, walang tigil. Shoutout ulit sa inyo sa Canada at Australia. Kayo na nagpapadala ng remittances, sana'y gamitin ito ng tama. Hindi sa korupsyon Kung gusto nyong mas malalim na diskusyon, subscribe na at i-hit ang bell para sa mga notifications. Sama-sama tayo sa laban. Okay, pahinga muna mga kawok bago mapagod kayo sa katotohanan. Ngayon, zoom in tayo kay Health Secretary Ted Herbosa, ang star ng show. Ayon sa Scoopers, si Marcos ay naghahanap na ng kapalit niya. Bakit? Dahil sa walang katapusang controversies at incompetence sa DOH. Parang si Herbosa ay doktor na nagre-reseta ng maling gamot sa buong bansa. The president has reached his limit, sabi ng source. Every controversy forces damage control at walang improvement. Herbosa survived past purges, pero this time the clock has run out. Parang
Parang alarm clock na paulit-ulit na nag-snooze pero ngayon ay patay na ang battery. Ang kanyang survival ay link sa fraternity ties, Upsilon Sigma Phi, kasama si cousin ni Marcos na si Martin Romualdez at ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Si Romualdez at Saldico ay nagsishield sa kanya dati pero ngayon with eroding trust, even networks have limits. Mga kabataan, ito'y cronyism 101. Huwag kayong maging ganyan sa future. OFW sa Hong Kong at Italy, kayo na may access sa better healthcare abroad, compare nyo sa Pilipinas. Mga kababayan sa United Kingdom at Germany, salamat sa panonood. Kayo ang proof na ang Pilipino ay world class kahit ang gobyerno ay hindi. No? Talagang Herbosa faces multiple complaints sa ombudsman over irregularities involving billions. Una, graph from a radio program by Media Servicio Production Corporation. Co-hosted niya with Albert Domingo and Tina Marasigan. Produced by Marasigan's husband, Franco Reyes. Conflict of interest. Parang family reunion sa opisina. Pero ang bayad, pera ng bayan. Pangalawa, August complaint from Alliance of Health Workers, unauthorized release of 44.6 million pesos psychiatric drugs to Rotary Club of Quezon City, hindi authorized to dispense. Parang nagbibigay ng candy sa party pero ito'y gamot na maaring makasama. Pangatlo, 1.29 billion pesos cash advance to UNICEF for vaccines, unliquidated. Graft and malversation, at recently unlawful interference in 1.8 billion pesos mobile primary care procurement, senior officials influence bidding. Okay, ito hindi aksidente it's systemic. Intellectual point tayo mga kaibigan. Sa gitna ng post-pandemic, ang DOH ay dapat shield ng bayan, hindi source ng skandal. Mga OFWs sa Japan at UAE, kayo na nakikita ang efficient system sa abroad, bakit hindi ganito sa atin? Comment down below kung ano ang tingin ninyo at subscribe para sa more exposés. Okay informative expansion tayo Ang revamp ay hindi lang kay Herbosa. It's a review of 9 agencies. Bakit? To demonstrate accountability amid pressure, parang repainting a sinking ship. Maganda sa labas pero lumulubog pa rin. Okay. Nako, economy planning under review dahil sa inflation, transportation traffic woes, education, learning crisis, tourism, scandal sa promo, ito'y chain reaction ng failures. Mga kabataan, ito'y call to action. Vote wisely next election. OFW sa United States at Pilipinas kayo ang may power sa remittances at votes. Kaya tulad ng sabi ni Deo Macalma, ang gobyerno ay parang telenovela, full of twists pero walang happy ending para sa mahirap. Shoutout sa Canada, Australia, UK. Kayo na may stable governments, share nyo ang tips. Okay, wrapping up tayo mga kaibigan mga kawok. Ang unlucky 9 ay simbolo ng kailangang pagbabago. Si Marcos revamp ay maaring hakbang pero without real reform, it's just musical chairs ulit. No? Final shoutout. Pilipinas, kayo ang heart. US, Canada, Australia, UK, UAE, Hong Kong, Japan, Italy, Germany, kayo ang global force. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Ngunit pagkasama kayo, wala pong imposible dito. Subscribe now, join membership, i-like, i-share. Hanggang sa susunod na episode, mananatiling matalas at matapang, mabuhay po ang Pilipinas.